The fisheries refugia in the ASEAN context are spatially and geographically defined as marine or coastal areas in which specific management measures are being applied to sustain important species during the critical stages or phase of their life cycle for sustainable use. Fisheries refugia is focused on two areas. One is the spawning areas or the source where the fish lay their eggs, and second, the sink where the fish eggs and larvae are drifted by the current and grow into fingerlings. Ang Masinloc Fisheries Refugia Management Committee ay binubuo ng iba't ibang stakeholders na mayroong galing ng non-government organization, academe, national government agencies, mga people's organization, mga civil society groups, mga law enforcers like yung maritime, mga bantay dagat at iba pa. Binubuo ito dahil kung bakit sila napaka-represented lahat ng stakeholders ay to make sure na yung mga inputs nila ay pwedeng magamit sa pagpapaunlad pa ng fisheries management refugia. During the meetings, of course, ang pinaka-importante pag-usapan dito yung ano ba yung mga importanteng bagay na nakikita ng mga experts natin like mga scientists from the Refugia Management Committee sa ikauunlad ng pangisdaan ng bayan ng Masinloc. The local government unit of Masinloc is very supportive to this fisheries refugia management project ay dahil we would like to have a sustainable fisheries management in Masinloc, Zambales. Sa pamamagitan nitong proyektong ito ay pinapakita ng local government ang suporta sa kung anumang bagay. For example, pagpasa ng mga ordinansa, ng pag-approve ng management plan, at of course, pagbibigay ng pondo kung ano man yung maibabahagi namin sa suporta ng proyekto. Natutuwa ako at isa ako sa napili na mag-attend ng refugia training, Ecosystem Approach for Fishery Management, kasi makakatulong yun sa amin bilang mga mangingisda kung paano namin mapangalagaan yung aming kalikasan at tumulong sa local government. So ang pinaka-highlight na namin doon, yung pag-identify ng mga stakeholders na kasama doon sa implementation ng ating mga resources, then sino yung pwede naming malapitan para makatulong. Then ang isang doon, yung pag-create ng management plan na kung saan yun yung magiging tungtungan para mapamahalaan yung proyektong Refugia Project. Then ang isa pa doon, yung nakikipagsalamuha kami doon, hindi lang dito sa lugar namin na participants ng training, kung hindi pati doon sa karatig ibang munisipyo like Masinloc na siyang kasabay din namin na participants ng training at nakapag-exchange experience kung anong meron sa kanila na maganda na pwede namin i-apply din dito sa amin. At the same time, yung dito din sa amin na pwede din nilang makuha. Being a local and also an operator in Coron, we are so thankful with this program, this Refugia program, to build more awareness dito sa aming locality. That as we do conservation, we do protection and increase the biodiversity in the area, we can also amplify tourism. We're also thankful sa EAFM program that as a tour operator and also from NGO, we can collaborate, we can contribute our inputs
in enhancing the protection of our marine areas.